Ay, at dahil nga year-end report ito, syempre, hindi naman pwedeng hindi pag-usapan kung ano ang mga pelikulang pumatok at ang mga TV shows na pumatok noong 2024. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Yan Bonggang-Bongga. si Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Tayo na Talakayan Showbiz Edition. Doon muna tayo sa tatlong pelikulang patok na patok. Correct, oo. Unang-una, syempre pa, ay ang Siyempre, ang record-breaking na Hello, Love Again, starring Catherine Bernardo and Alden Richards. Yan, siyempre, di ba? Kasi talaga nga namang binrake nila talaga ang record ng sariling record nila, Oo. brinake nila. At talagang marami pang pinataob ng mga records. Na kumbaga recently lang yung yung nung last year lang December yung Rewind, 'di ba? At itong taon na to pinataob na agad ng Hello Love Again. Okay. Siyempre record breaking talaga siya kasi siya yung kauna-unahang pelikulang Pilipino na umabot ng bilyon, 'di ba? Yes. Oo. So, isa pa po sa most impressive movies ng 2024 ay Unhappy for You na pinagbibidahan ng dating magkasintahan kina Joshua Yes. Garcia at si Julia Barreto. Di ba? Oo. At ang panghuli, At syempre ang SB19 documentary na yung pagtatag, ang 'di ba? Oo. pagtatag. So, doon naman tayo sa mga TV shows. Ano ba ang mga patok na patok na TV shows? Sa Kapamilya Network, ano-ano yung mga yan? Syempre hindi mawawala diyan ang unang-una na ang Batang Quiapo na talaga namang namayagpag sa ratings. Kasi ang dami niyang pinagpapalabasan, 'di ba? Yes. At hindi lang sa free TV niyo napapanood 'yan. Syempre napapanood niya rin sa online at sa I Want, 'di ba? I Want Mhm. TFC. Sa concurrent views ng YouTube talagang bumonggang-bongga ang Batang Quiapo. At syempre nandiyan din ang Lavender Fields, 'di ba? Oo. Yes, of Na course. tampok sila May dadagdag rin natin sa mga sa mga ABS-CBN studio shows na naging talagang talk of the town noong 2024 ay siyempre pa ang Linlang at ang What's Wrong with Secretary Oo, Kim. oo. 'Di ba? Para naman sa GMA7, ang patok na patok na ng mga palabas ay ang Pulang Araw Yes. at ang Widow's Widow's War, War, 'di ba? oo. At sa TV5, ano naman ang pumatok na palabas? At siyempre nandiyan ang The First Family na kauna-unahang sitcom ng buong pamilya talaga Buong Pamilyang Mulak. nila Aga Mulak, Charlene at saka si Atasha at si Andres. Andiyan din ang Himala ni Nino. Ayan na napapanood pa rin hanggang ngayon na kumbaga nabigyan siya ng citation ng MTRCB dahil sa magandang values na itinuturo hindi lang lalo na sa mga kabataan So syempre. balik muna tayo sa Batang Quiapo, kaibigan. Bakit ba hanggang ngayon, talagang tutok na tutok ang mga tao sa Batang Quiapo? Bakit hindi na mabitaw-bitawan ang palabas na ito? Kasi sobrang ang intense ng action. Iba talagang gumawa ng action na scenes si Coco Martin. At Mhm. siyempre, idagdag pa diyan yung mga dramatic scenes at Hmm. pinagsama-sama na lahat eh. Kasi yung mga artistang kasama sa Batang Quiapo sa pangunguna ng ni Coco Martin, napakagagaling naman talagang artista, 'di ba? So, Mhm. at saka ang galing ng story nila, kaya nilang i-adapt sa Mhm. present na nangyayari sa Pilipinas. Pwede nila na ipapasok nila sa loob ng kwento ng Batang Hmm. Quiapo. Ako ang gustong-gusto ko sa Batang Quiapo is the fact na parang halos lahat ng mga artista do'n nabibigyan ng pagkakataong ipadama sa ating lahat Yes. kung gaano sila kahusay, Nagsa-shine. 'di At ba? saka 'di ba, kumbaga walang maliit na artista talaga dun sa Yes, Batang Quiapo, walang eh. tapon. Oo, kasi tawag dun, natatandaan ko even tawag dun, ah, sino yung ni nanggagaya kay Nora Honor? Si Ate Si Gay. Ate Gay, oo, si Ate Gay. Nagpapasalamat siya kay Coco, 'di ba? Dahil binigyan siya ng kahit na kumbaga yung death scene niya talagang Oo. memorable at tumatak rin, markado. Mhm. Ako isa pang tumutuwa ako naman sa Pulang Araw, kasi ano siya, historical drama Yes, oo. at tandaan niyo po ang Pulang Araw ay isa sa mga palabas
sa telebisyon na ibinato sa buwan. Mm. In-archive sa Correct, buwan. oo. So it has that distinction. At of course, nakakatuwa rin na nagagamble ang isang network sa isang historical drama kasi po magastos gumawa ng historical drama. Yes. Maliban sa Ano na lang, pananaliksik, kailangan talaga costumes, production production design, sobrang design, ano, at lalo sobrang na po mabusisi. panahon ng giyera yun, 'di Mm. ba? So talagang kailangang maramdaman at madalig ang mga tao na gerang-gera talaga. At Ikaw naman kaibigan, ano gusto mo sa Lavender Fields? dagdag ko lang sa Pulang Ah, sige Araw. go. Ano, siyempre magagaling din yung mga Ah, artistang nandoon, tunay. 'di ba? Ang Oo. huhusay umarte, 'di ba? About Lavender Fields naman, ano, kumbaga, ito yung akala natin parehong storya lang pero Yun pala, kumbaga nagkamali tayong lahat. nakakagulat din siya Lalo na dahil ako. oo, Kasi akala ko noong una 'pag si Jody Santa Maria, yan na naman, oo. ganyan na naman. Yung pala Parang ibang-iba. parehong Jody na naman Oo, na yung parang ano, maghihiganti lang oo, ulit. oo. Very Amor Powers, ibang-iba. Oo, ang dami rin pasabog nila at siyempre, hindi rin natin maitatanggi ang galing ng mga artista rito sa pangunguna na nga ni Jody Santa Maria, ni Jericho Rosales at nakakagulat si Janine Gutierrez Sa dito. In pakinggan fairness, the kontrabida first time niya. gumanap ng kontrabida. At siyempre iba pang mga artista na pati mga senior stars, 'di ba? At Oo. ang pinakamalaking bonus siyempre pa ng Lavender Fields is the fact that naging magkasintahan si Jericho Rosales at si Janine Gutierrez. 'Di ba nga, lately meron silang picture that Oo. they're somewhere in Bicol. May Na, pa-bonus. oo, yun ang, Love life. 'di ba yun ang the biggest bonus yun. Finally, Janine Gutierrez nagkaroon talaga siya ng boyfriend na ilalaban siya Mm. at ipakakilala siya. At mahal na mahal talaga siya. At saka ano, akala natin pansahog lang si Jolina Magdangal Hindi dito. pala. In fairness, ang dami ring magagandang eksena ni Jolina rito, lalo na yung mga ano, may mga dramatic at Oo. confrontation May scene. wawa Oo. ang pagiging bahagi niya ng Lavender Lavender Fields. Fields. Oo. At ang Widow's War, of course, 'di ba? Kasi ang maganda sa Widow's War campy. Tapos yung parang ang laki-laki niyang serye, Oo. 'di ba? Yung the way ginawa ni Direk Zig Dula yung Yes. mundo ng Mm. mga palasyos, parang talagang pampalasyuhan ng mga intriga, ang Correct. dramahan, ang awayan, at kung ano-ano pang mga natetegi sa Oo. Widow's Ang War. nagustuhan ko naman dun kasi unexpected yung mga pangyayari na Yes. magugulat ka na nila, biglang gano'n, 'di ba? Totoo sila sa twists and turns. Oo, correct, Hindi oo. predictable. Correct, tama. 'Di ba? Ikaw, bakit gusto mo himalaan ninyo? Himala ni Nino kasi ano, yun nga tulad ng sabi ko, dahil nga nabigyan sila ng citation, magandang values talaga yung ipinapakita nila at saka, ah, kumbaga, magandang added, actor, baguhang actor sa showbiz si Cyan Cruz, yung Hmm. bida ng Himala ni Nino na ang galing-galing umarte ng bata na talagang napaka-endearing at saka ano, talagang may charisma. Kaya naman pati sa pelikula humahataw rin, 'di ba, sa Hmm. The Kingdom, 'di ba? Yes. Mm. Ako naman, ang isang gustong-gusto kong bentahin talaga ng The First Family is the fact, napaka-natural ng buong Mulak family. Oo, Parang correct. walang camera. 'Di ba 'pag nangyayari yung mga eksena nila, Mm. 'pag pinapanood mo, parang walang camera. Mm. At napakagandang factor pa rin nun na talagang walang kakupas-kupas si Kuya Roderick Yun na nga, Paulate, 'di ba? napakagandang ano, comeback para kay Kuya Dick sa telebisyon. Itong ano, The First Family talagang Hmm. ano pa rin, andun pa rin yung, may sapak na comedy. Oo, Talagang oo. patok pa rin yung pagko-comedy ni Kuya Dick, Oo, 'di siya ba? lang talaga makakagawa ng gano'ng style, Oo, 'di 'no? ba, yung Yung ano yung mga pahaging at kunyari. saka yung ano, may paipit effect na ano, Oo, na gustong-gusto si Aga. oo. Merong parang gustong-gustong kumawala pero ayaw niyang Oo, pakawalan, correct, oo. 'di ba? So nakakatuwa na I think this is a good year for television, 'di ba? Ang daming parang sa totoo lang parang mas umaariba pa nga minsan ng Free TV kaysa sa mga pelikulang sinasalang natin sa mga Oo sinehan, nga, eh. ilan na lang talaga sa mga na pelikula natin yung ano, yung talagang kumikita ng husto, 'di ba? Sa mga nagtatanong bakit po wala kaming sinamang film fest entries dun sa top
movies of 2024. Kasi po, Kasalukuyan pa rin pinabas pa rin pinapalabas. yung mga Oo. pelikula. Sinasalang pa rin sila sa mga sina. So, unfair naman na maglalagay kami ng isang Oo. title or dalawang title, eh hindi pa tapos yung festival Ang run. MMDA nga at ang Film Fest Committee, hindi naglalabas ng ranking eh. Oo. So, Kami pa ba? kami pa ba? Kasi baka, syempre may magtatanong, bakit walang kasaling Oo, film fest? Eh, Film syempre may Fest. magtatanong. Oo. Kasi po nakasalang pa ang mga film fest Yes, movies oo. hanggang January pa po sila. Correct. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang Bongga. Lency Bongga! Ito po ang Nakiti Show, ang taray na talakayan showbiz edition.